Tapos, 2018, kung tama ang aking pagkaalala, nagkabalikan kayo ni Cams. Oo. Kasi malaking epekto ito doon sa iyong desisyon, di ba? Yes po. Oo, nagkabalikan kayo. First love. Actually po, bago kami mag-together again, nauna yung pagplano ko ng magka-baby na. Nauna na yun. Oo, parang pumasok si Camille, nag-stop na ako nag-hormones. Kumbaga, planning na talaga. Nagpupunta na ako sa hospital. Pero nung time na yon, kasi nung time na po yun, IVF yung plano ko. Pero dahil dito sa atin sa Philippines, hindi pa allowed yung case namin na in vitro fertilization. LGBT community. So, hindi po siya na-push through. So, yung pagpasok ni Camille, parang naging sign kasi meron na din siyang mga kids that time. So, parang na-reinforce. Parang gano'n. Baka hindi pa ngayon. Oo, okay. At saka sabi mo dun sa yung narrative, yung IVF medyo may kamahalan. Yes po. Oo, may kamahalan. Kaya medyo hindi pa rin kaya ng budget during that time. But even before Camille came back pala, ay meron ka na talagang plano. So, yun ang nangyari. And then, 2022, I think you stopped taking hormones, tests. Kasi yun ang tanong, uunahan ko na, safe ba ang bata pagkatapos mo mag-take ng mga hormonal injections? Nung nag-try na akong mag-try ulit mag-baby, lahat po yan ni-research ko, pati dun sa endocrinologist ko, yung nag-guide po sa akin sa HRT, yung hormone replacement therapy. Lahat po yun nirelay ko sa doctor ko na plano kong mag-baby, paano magiging safe si baby pag sakaling mabubuo na. Ideally, 6 months lang yung hinihinging normal menstruation na bumalik. Pero ako ginawa ko po ng 1 year para sigurado. Mas sigurado. Pero halos umabot pa po ng almost 1.5. Okay. Kasi marami pang naging balakid bago ulit magsimula yung ano. Balakid medically, physically, emotionally? Halos lahat po. Lahat yun. Oo. Kaya yung in the making talaga nito ni baby, halos 3 years eh. Kasi doon pala sa decision making, Tito Boy, sobrang hirap na. For me Right. Kasi ang dami kong dapat i-consider. Katulad? Aside from the health angle. Siyempre, dahil nga planning ako kay baby, ang una ko, kahit wala pa siya agad yung iisipin mo agad eh, kung safe ba. Dahil nga, ang tagal ko rin, Tito Boy, nag-hormones since 2012. Isa yun? Parang 11 years. Baka iniisip ko nung time na yun, baka hindi mag-work, yung mga ganun. Tapos, syempre, yung magiging reaction lalo din ng mga tao, lalo na kilala ako as a trans, kung paano nila iintindihin. Yung sa family ko naman, late ko na din na banggit sa kanila. Pero mama has always been supportive. Tama ba ako? Pero, gustong-gusto niya na dati pa. Pero, pinapawalang balikat ko lang. Pero deep inside, gusto ko talaga. Pero parang iniisip ko, paano ko siya gagawin? Kasi merong sa isip ko na di ko kayang gawin natural way or hindi din yung sa budget din kasi hindi naman. Mula sa IVF, ikaw'y napunta doon sa artificial insemination. Na yun ang nag-work. Pero nung ginawa mo yun, Jessie, suntok sa buwan o pinagdasal mo o ano ang chances na mabubuntis ka? Kinonsider ko pa rin yung IVF kasi maraming nagsasabi na meron daw dito sa Philippines under the table. Pero, yun nga, hindi siya parang, hindi siya, anong tawag dito? Kasi parang meron ka lang one shot eh. Kasi nga dahil mahal siya, so parang pag naubos yung savings mo, paano na lang kung nabuo siya? May limitasyon siya, oo. So, doon ko nalaman naman si AI, si artificial insemination. Siya yung naging last option ko. Kasi si AI kasi parang si donor lang yung ibibigay sa'yo eh. Hindi katulad si IVF na merong option ng surrogacy. Pero ano yung chances? Yeah, because you could have gone for surrogacy. Kasi ang unang plan is si partner ko yung mag-carry sana kasi by that time, hindi ko pa na-consider yung sarili ko na ako yung magbubuntis. Okay. Parang hindi ko kaya makita yung sarili ko na buntis. So, pero dahil medyo tumatanda na rin, nandiyan na yung nape-pressure ka kasi hindi naman siya, kumbaga mayroong expiration yung eggs ng mga babae compare sa lalaki. So,
Yun yung last option. Sabi ko, sige, bahala na si Batman. Okay.